Okay, so nabalitaan mo na ngayong taon i-release ang Poco X6 series. Tapos nung nalaman mo yung presyo ng Pro model, medyo nalungkot ka kasi kinapos or hindi kinaya ng budget. Well, huwag kayong malulungkot kasi meron pa tayong Poco X6 5G. Syempre, mas mura ito sa Poco X6 Pro, pero guys, unahan ko na kayo, hindi ito tinipid sa features. Tara, pag-usapan natin, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako pala si Poy and welcome back sa channel. So skip na natin guys yung unboxing at ipakita ko na sa inyo itong Poco X6 5G. Ano ba yung mga features na meron dito? Kumusta yung kanyang performance? Pag-usapan natin. So as you can see guys, nasa akin itong color black. Ayan, pero meron tayong available na color white at kulay blue. So depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero for me, of course, itong gusto ko. Itong color black. Kung makikita nyo, grabe, di ba? Very stealthy, kumbaga parang low-key lang siya, no? Pero isa lang na mako-comment ko dito, napaka-reflective naman niya. Ayan, di ko alam kung makikita nyo na yung parang monitor ko sa ano eh. Ayan, no? Di ba? Yun lang naman yung comment ko dito. Talagang kapitin siya ng alikabok or fingerprints. Kaya naman the good thing is, buti na lang talaga meron silang case na sinama sa box. Ayan, ito yung itsura niya guys. Nagustuhan ko yung case kasi bukod sa hindi siya yung usual na clear jelly case, yun nga, matte yung finish niya, no? So, tatry natin ngayon. Ito yung itsura niya. Nagustuhan ko yung itsura niya kapag nakalagay na siya sa case, eh. Ayan, no? Diba? From reflective mirror effect, naging matte finish na siya tuloy. Ayan. By the way pala, yung pagkaka-design dito is flat siya, no? Yung back panel niya, flat talaga. Wala siyang slight curve. Pero meron tayong round corners dito. Nagustuhan ko rin pala dito, guys, yung combination ng frame niya and yung back panel. So, yun nga, meron tayong mirror finish or kumbaga parang glossy dito sa back panel. Pero pagdating sa gilid or sa frame niya, meron tayong matte finish naman dito. Now, para sa kanyang buttons and ports, dito sa left side niya, wala tayong makikita dito. And then sa top part, meron tayong 3.5mm audio jack, which is good, no, sa mga mahilig pa rin gumamit ng mga wired earphones. And then meron tayong secondary speaker dito. Mamaya itetest natin yan, paparinig ko sa inyo. Of course, meron tayo ditong microphone and IR blaster. Now, dito naman sa kanyang right side, nandito yung kanyang volume keys and of course yung kanyang power button. Then dito naman sa pinakababa, makikita na natin dito yung kanyang card slot. And then guys, ito siya. Meron tayo ditong dual nano SIM tray. So hindi tayo pwedeng maglagay ng micro SD card dito guys. So kung bibili kayo nito, make sure yung storage kayang-kaya ng suportahan yung pangangailangan nyo. Like for example, mahilig talaga kayong mag-video or mag-picture. O kaya naman mag-download ng mga maraming games and applications. Better na kunin mo yung mataas na variant which is yung 512 gigs. Anyway, balik na tayo. Yung katabi niya, yung main microphone and then Type-C port and of course yung ating main speaker. So bago tayo mag-proceed sa display nito guys, parinig ko lang sa inyo na mabilisan yung audio quality nitong Poco X6 5G. Alright, so right now nasa 50% tayo. Lagyan natin sa max volume. Sarado ko yung main speaker. Secondary speaker. Natuwa lang ako nung nakita ko yung spec sheet nito na meron nga siyang dual stereo speakers. Meaning guys, dito sa Poco X6 5G, may enjoy natin dito yung panonood, sa pakikinig ng music, even kapag nag-gaming tayo. Speaking of panonood, yung display naman nito guys, nagustuhan ko rin siya kasi meron siyang 6.67-inch crystal rest na merong 1.5K resolution, Flow AMOLED dot display na may 120Hz na refresh rate, 2160Hz na touch sampling rate. Meron din itong 1920Hz na PWM dimming technology, supported ng Dolby Vision at protected ng Corning Gorilla Glass Victus. Matindi rin yung brightness nito guys kasi umaabot siya hanggang 1800 nits peak brightness, no? So kahit nagamitin natin to sa labas, hindi tayo mahihirapan na makita yung content sa screen. According sa DRM info, naka wideband L1 security na to guys. Kaya kung mahilig tayo manood sa Netflix, sa Disney Plus or other streaming platform, makakanood tayo ng HD dito sa Poco X6 5G. Sobrang loaded din talaga pagdating sa display, no? Sabi ko sa inyo, hindi siya tinipid eh. And as you can see, kung napansin nyo siya kanina pa, sobrang nipis ng bezels. And dun sa
sa top part and sa bottom part, symmetric na sila guys. Wala na tayong makikitang chin dito. At ang maganda dito, naka-punch hole na siya at nasa gitna yung placement, which is yung mas gusto ko. Then sa mga magtatanong naman kung adaptive na yung kanyang refresh rate, yes guys, by default naka-dynamic refresh rate na siya. Meaning kung anong ginagawa natin sa phone na nag-iiba-iba yung refresh rate, no, para mas makatipid pa sa battery. Pero of course, meron pa rin tayong freedom para palitan yung refresh rate niya to 120Hz or yung pinaka-max niya. Now, alam ko ito yung part na pinakaabangan nyo, yung performance nitong Poco X6 5G. Oy pare, may nabalitaan ako. Pare, anong pare? Wala kang inaanak sa akin. Hindi, nabalitaan ko kasi may lalabas na Poco phone. Oh, ito nga yun, yung nire-review ko ngayon. Oo, talaga? Bagay sa inaanak mo yan pare, gamer Wala, yan. wala kang inaanak sa akin, hindi tayo magkumpare. Hindi, joke lang, ako pala yung inaanak mo. Visit ka, gusto mo lang palang umiscore nito eh. Doon ka na nga. Ito naman, napakadamot naman ni Ninong. Sige, peram na lang ako mamaya. Oo, sige, sige. Yun, sige mamaya. Anyway guys, yung chipset na meron dito, equip ito ng Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, isa itong flagship level na 4nm processor. And then meron din siyang LPDDR4X na RAM at UFS 2.2 na storage. And then meron din itong additional na 8GB na RAM, no, via memory expansion. Then para naman sa battery nito, meron siyang 5,100 mAh capacity. So magagamit na natin to na maghapon or 2 days, no, depende sa usage. At supported ng 67 watts na wired turbo charging. At ang maganda dito, included yung 67 watts na charger sa box. Nag-run ako ng test sa Antutu benchmark dito at nakakuha tayo ng close to 600,000 points. Sa ganung score guys, expect natin na competitive yung performance nitong Poco X6 5G. Pero gaya ng sinasabi ng karamihan at ako, numbers lang yan. Kumusta yung actual performance nito? So ito yung mga gameplay ko guys dito sa Poco X6 5G. Diba, sabi ko sa inyo kung pasok yung budget mo para dito sa Poco X6 5G, kahit hindi Pro yung kunin mo, masasatisfied ka pa rin sa performance ito. Now, dito rin ako excited malaki din yung in-upgrade ng Poco X5 dito sa Poco X6, no, pagdating sa camera. From 48 megapixel na main camera, meron na tayo dito ngayon na 64 megapixel main camera with
OIS or Optical Image Stabilization. May kasama pa rin itong 8 megapixel na ultra-wide, 2 megapixel na macro camera, at 16 megapixel sa front camera. Makakapag-shoot tayo sa main camera ng 4K 30fps at 1080p 30fps naman sa front camera. Malaking tulong din talaga yung OIS na meron na ngayon dito, lalo na kung mahilig tayong kumuha ng videos or mag-vlog. May iwasan na natin dito yung shaky footage kahit na naglalakad tayo. And also it helps kapag kumukuha tayo ng mga photos kapag gabi kasi imbis na shaky siya or blurry yung photos na makukuha natin, mas clear na. Ito yung mga samples na nakuha ko dito sa Poco X6 5G. Okay, so ito yung sample video recording sa main camera nitong Poco X6 5G. I'm shooting 4K 30fps. Let's see. Ayun, grabe. Pati yung mga alikabok dito. Kitang-kita yung mga dumi. Ayan. Ito yung fingerboard ko. So, test lang natin na mabilisan yung yung OIS niya. Grabe, ang smooth oh. Ang smooth ng movement. So yeah, as you can see, smooth yung footage natin dito. So pwede siya pang vlog. Alright, at the same time, syempre yung details nandyan. Diba? Ayan oh. Okay, so right now, ito naman yung sa front camera nitong Poco X6 5G. I'm shooting 1080p 30fps. Ayan. Uy. Ganda rin oh. Diba? Ayos. Pwede pang vlog. So, what do you think guys? Kumusta yung camera performance nitong Poco X6 5G? Comment down below. Pag-usapan natin yan. And basically guys, that's it for today's video. Yun na po yung review natin dito sa Poco X6 5G. Now, hindi ko pa talaga alam yung official price nito. I-update ko naman kayo dyan sa description box or sa comment. Ipipin ko na lang kung magkano talaga to. So sa lahat ng mga nabanggit ko guys, lahat ng mga napag-usapan natin dito, ano yung pinaka nagustuhan mo or tumatak sa isip mo na bibilin ko itong Poco X6 5G dahil dito. Sige, comment nyo din dyan sa baba, pag-usapan natin yan. Ngayon naman, kung meron kang Poco X5 dyan, Kuya Poy, worth it ba ang pag-upgrade? Definitely yes. Marami nga tayong mga bagong features na meron dito. Now, kung meron kang enough budget dyan at talagang nakapag-ipon ka sa pagbili ng bagong phone, try mo din i-check itong Poco X6 Pro 5G. Marami din mga features na napag-usapan natin dyan at talagang sulit na sulit siya sa presyo niya. Now, kung ito talaga yung natipuhan mong phone na bibilihin, itong Poco X6 5G, meron akong official link na nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, so yun na yun guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito kung naghahanap kayo ng bagong phone na pwede nyong gamitin ngayong 2024. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice. Oh, no. Kamusta no? Peram na ako niyan. Bilis mo namang Siyempre, nandito lang ako sa pinto simula kanina. Nantay lang ito mag-outro. Oh, ito na. Yun! Thanks, Ninong. Huwag mo maninong-ninong dyan.